Mga kaidolo, salpukan na itong dalawa na to. Itong dating Senate President at saka dating House Speaker. Mga datihan to, pero titingnan natin kung ano yung isisiwalat nito ni dating Senate President. Panoorin nyo mga kaidolo. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa ang bukod, hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo? Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriate. Itong isa dito is nag-resign. Itong isa naman is hindi nag-resign. So, mayroon silang kaibahan. So, pareho sila na iimbestigahan. Kasi yung isa dyan, si Senate President, dawit din. Mayroon daw dawit pero under investigasyon. Pero itong isa, klaro-klaro na talagang mayroon talaga siyang ginawang katiwalian sa bansang Pilipinas. Ito is si Senate President, medyo hindi pa masyadong tagilid. Itong ating House Speaker na to, medyo kayo nang humusga kung ano yung kanyang sitwasyon ngayon. Kung tagilid ba o makukulong o hindi kasi nasa kapangyarihan pa sila. Committee. Wala kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico. Hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yun kung walang... Siyempre, hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. She's the House Speaker. Ginoong Pangulo, pahintulutan niyo po ako magkwento ng konti upang patotohanan ang mga salitang ito. Taong 2023 nung tinalaga si Ginoong Kiko Laurel bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Bilang suporta sa kanyang mandato, tinanong ko noon ang isang simpleng katanungan sa budget process natin. Bakit mas malaki ang pondo ng flood control kesa sa agrikultura? Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole? The fifth biggest allocation, not even a department. President mga kaidolo is
talagang gusto niyang maglingkod sa bayan. Gusto niyang paglingkuran ng bayan at gusto siyang tumagal kasi nga mayroon din siyang ambisyon o talagang plano din na okay naman yung pagtrabaho niya, pero itong isa hindi natin alam kung gusto siyang maglingkod sa bayan ng matagal, baka maparehas to kay Trillanes na hindi na pinapansin ng taong bayan. Kaya itong tao na to, sinisira niya yung pangalan niya at kanyang mga hindi na siya gustong maglingkod sa bayan, kaya nga big time na siya. Kaya kinukuha niya yung lahat na dapat kunin na para sa kanya. Kaya pugi na siya, mayaman na siya kasi one time big time millionaire to si House Speaker ngayon, Romualdez, kasi alam nyo na kung ano yung ginawa niya. Siya talaga yung mastermind sa lahat, no? So kaya yung isa gusto maglingkod sa bayan, yung isa naman ay ayaw na maglingkod sa bayan kasi mayaman na siya. Yan. Pero hindi natin alam kung ano yung desisyon ng pag-imbestiga nito. So puro na ba imbestiga ito o talagang mayroong mananagot? Kaya yung taong bayan na ang dapat umusga kung sino talaga yung mananagot, kasi puro na lang imbestiga, kitang-kita na yung talagang tawas na sila talaga yung may manipula. Sabi nga ni Vice President Sara na sila lang may hawak ng mga budget, kitang-kita naman yan, pero hindi natin alam kung ano yung resulta nito sa investigasyon. Kaya God bless sa ating lahat at magandang gabi sa ating lahat.